Hello guys, eto na naman tayo. So for today's video, wala muna tayong food trip, wala muna tayong travel trip, wala muna mga tutorials, inspirational, etc. etc. Ang isi-share ko muna sa inyo ngayon ay isang responsibilidad o mga kaugalian na bihira nyo lang makikita sa isang ordinaryong lalaki, husband, ama at ang haligi ng mga magagara at naglalakihang mga bahay. Isang responsibilidad na dapat nakaukit na sa mga puso at isipan nating lahat. At iyon ay walang iba kundi ang paglalabada. Hay nako, ang haba-haba pa ng intro, maglalaba lang pala. Well, pero bago ang lahat, magsha-shoutout muna ako sa mga avid subscribers natin na walang sawang sumusuporta, nasiyahan at sumubaybay sa lahat ng mga videos na na-upload natin at kahit sila mismo ay nagde-demand at nagpa-follow up para sa mga susunod natin na mga content kung sakaling napatagal at pag-share natin ng mga videos. Sila ay si Daja Gamer at si Dayan Dia. Maraming salamat po. Now, back into the action. So yun na nga, tulad ng sinabi ko kanina, maglalabada tayo ngayon as if di pa ako nakagawa ng ganitong content. Kaso sa sitwasyon ko ngayon, ang lalabahan lang natin ay yung mga matitigas at mabibigat na mga damit. Nakalaban na kasi ako noong nakaraan sa mga magagaan na mga damit namin. Kaso, naubusan na ng powers, kaya ngayon ang continuation. At eto na nga, nilagay ko na mga lalabahan ng mga damit dito sa black na basket. In fairness, madami-dami din pala. Kaso, biglang nagpaalala si Mrs. Isali ko na daw ang bedsheet, duvet, kumot at mga pillowcases. What? Di ko kayang laban yan lahat. Kaya nag-decide na lang kami na ipalaundry na lahat ang mga labada para at least isahang labada na lahat para sabay-sabay. Dali-dali ko na tinanggal ang mga pillowcases sa mga unan, kumot at tinanggal ko na ang mga bedsheet at duvet. Dali-dali ko nang pinagtatanggal ang mga ito para at least mahaba-haba pa ang sinag at init ng araw na maabutan ng labada sa pagpapatuyo. Sinali ko na din pala ang mga towel namin. At grabe, ang dami na pala nila at di na kasya sa isang basket. Wala na din akong ibang mapaglalagyan, kaya babalikan ko na lang yung iba. Mahirapan din ako kung sakaling pipilitin ko kung kargahin silang lahat. Magmumotor lang kasi ako para tipid at para hindi din ako mabunggo o mahirapan sa pagmamaneho dahil sa mga karga-karga ko. Phew! Bakit nga pala ako magpapalaundry? Siya nga pala, sirang-sira na din kasi ang lumang washing machine namin. Nasira na ang analog, nasira na ang drain niya, at nasira na din ang washing capability niya. At ang naiwan na lang na di sira at pwede pang gamitin ay ang spin dryer. Grabe na din kasi ang sira nito simula pa nung sa dati naming tinitirhan. Wala pa kasi kaming budget na pambili ng bagong washing machine, kaya dinala na lang muna namin. At yun na muna ang ginagamit namin pansamantala. Bale, nung sa recent na labada ko, labadang di kamay pala ang ginagawa ko. Grabe, sobrang hirap. Masakit pa sa kamay at masakit pa sa buong katawan pagkatapos ng labada. Hahay, naiiyak lang ako pag naaalala ko ang mga sinapit ko. Nasa kabilang street lang pala namin ang laundry shop kung saan ako magpapalabada ngayon. At tinimbang na siya agad pagkadating ko. Grabe, umabot nga pala siya sa 3 basket ang papalabada ko. Medyo advanced at high-tech ang washing machine nila dito. May 6 siya na tab, kaso 3 dito ay para sa wash at 3 naman ang para sa dryer. Bale, ang limit na kayang kargahin ng mga damit sa tab ay hanggang 7 kilos lang or depende sa ipapalabada. May iba kasi na di abot sa 7 kilos pero sobra naman sa laki at haba, kaya kinukonsider na nila as one load. Ang wash nga pala nila per load ay nakalimit sa 35 minutes. Pwede mo din naman dagdagan ang minutes sa labada, kaso may additional charge na sila. Nakaprogram at nakaset na kasi sa 35 minutes sa machine. At sa 35 minutes na yon, kasali na pala na magte-temporary stop siya sa pag-iikot. Tapos babalik na naman after ng ilang mga minutes. Apaka-advance nga naman. So, habang nag-aantay, bumalik na din ako sa bahay para kunin pa yung ibang mga naiwan ng mga labada. Tamang-tama, may mabakante kasi, kaya siguradong di kahabaan ang pag-aantay ko ngayon. At yun na nga, natapos na din sa wakas ang mga labada. Pinaspindry ko na saglit sa bahay ang mga galing sa laundry. Pagkatapos ay sinampay ko na ang mga ito. Teka, bakit nga ba kailangan ko magpa-spindry sa bahay? Well, wash only lang kasi ang services na inavail ko. Mas napapatipid kasi kung sakaling wash lang ang laundry at di nakasali ang dry at fold. Approximately, aabot kasi ng 380 to 500 ang matcha-charge ko per load. Kung sakasakaling ipapa-complete package ko siya lahat, baka aabot pa ng 1,000 ang babayaran ko. At since wash lang ang service ko, nasa mga 90 pesos lang per load ang abutin ko. Kasali na ang liquid detergent at Fabcon. O diba?
90 pesos versus 380 to 500 pesos. O diba, ang laking tinipid. 90 pesos multiplied to 3 loads, more or less, di aabot sa 300 pesos ang lahat ng mga nagastos ko. Sa laundry na wash only service, kasali na dyan ang mga detergent at Fabcon. Kung pwede lang sana detergent powder, edi sana ako na lang ang bumili nito sa labas. At sa wakas, natapos ko na din ang labada for today. Yung duvet, di na nagkasya sa sampayan. Baka masira pa sa bigat, kaya nilagay ko na lang sa isang batya. Ayan, not bad na din ang accomplish ko for today. Akalain mo, nakakatipid naman pala. Especially sa amin, nasira ang washing machine. Ay, wash lang pala. Di pala kasali ang spin dry. Sa susunod na labada, baka ito pa din ang gagawin ko. At least, di pa magkagalos-galos ang mga kamay ko at di pa mananakit ang buo kong katawan. Mas napapadali din ang oras ng labada ko kasi pwedeng pagsabayin ang lahat ng mga ipapalabada mo. Konting spin dry lang sa bahay and poof! Isang sampayan na din sa lahat ng mga labada at nahahabol mo pa ang sinag at init ni Haring Araw. O diba? Alright! So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. See you ulit sa mga next videos ko. Maraming salamat na din sa panunood at mag-iwan na din ng reactions, comments at pati shoutouts na din. And of course, enjoy!